Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Ay, nako, pag-usapan po natin ang top highest paying job dito sa Pilipinas. Nako, naghahanap ka ba ng mas mataas na sweldo? Ito ang dapat mong pag-aralan at tapusin para mataas ang iyong sweldo. Una, maging manggagamot. Yes, doktor. Yes, mga ganun, mga surgeon. Alam mo ba, ang sweldo po ng doktor, espesyalista, hindi na bumababa ng mga lalo na pagka may mga surgery. 50,000 to 500,000, no? Kada surgery, mga friendship, depende to sa kanilang espesyalisasyon at espesyalisasyon at karanasan. Kaya nga, napakaganda po kung gusto nyo talagang malaking kita, magdoktor ka. Pangalawa po ay maging piloto. Ay, mga airline, mga flight engineer. Nako, ay lalaki po ng sweldo niyan. 6 digits to 7 digits per month. Pumapalo yan ng mga 100,000 to, lalo na, millions. Depende sa kanilang rango, karanasan, at kumpanya na pinagtatrabahuhan. O pangatlo po, syempre, maging CEO. Oo, CEO. Diba? Chief Executive Officer. Pag ikaw executive na malalaking kumpanya, umabot din ng 6 digit to 7 digit ang iyong sweldo, kada buwan. Depende again sa posisyon at iyong karanasan na iyong pinagtatrabahuhan. Pang-apat na malaki rin sweldo. Kaya yung mga anak nyo, baka hindi pa to alam, abogado. Diba? Espesyalisasyon lalo na sa korporasyon, patent, international law, marital law, diba? Dispute. Maaari ito kumita ng 50,000 to 500,000 kada kaso. Depende yan, Again, ulit, sa kliyenteng pinagtatrabahuhan. Number 5 po, isa pang malaking sweldo na hindi napapansin, engineer. Oo, mga civil engineer, electrical engineer, software engineer. Naku, mahina na po yung sweldo ng 30,000 per month to, syempre, 6-digit income kada buwan. Again, depende naman sa karanasan at syempre kumpanya. At isa pa, na hindi napapansin din ang pagiging isang finance manager, financial analyst, or financial specialist. Ay, naku, pwedeng kumita na ng 50,000 to 500,000 kada buwan. Again, napakaganda ang pagkakakitaan kung marunong ka talaga sa pera. At ito pa, isa pang talagang magandang pwedeng pasukan na mataas ang sweldo dito sa Pilipinas, IT specialist and professional. Magaling sa computer, diba? Software, developer, network engineer, database administrator. Alam nyo ba ang sweldo nila? Hindi bababa sa 40,000 at syempre tataas ng hanggang 400,000. Depende again sa karanasan. Grabe naman. Kaya kung titignan nyo, napakadami po ng oportunidad dito po sa Pilipinas. Ang kailangan mo lang po ay dapat natin pag-aralan. So, kung kayo ay naghahanap ng mas malaking kita, alam na this, lalo na yung mga hindi pa nag-uumpisa sa inyong college degree. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Lumang barko na made in China pinalubog na sa balikatan exercises ngayong araw. Matapos sa diretsang idawit sa panibagong pagtatangka umano na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos, dating Pangulong Rodrigo Duterte nanguna na naman sa isang prayer rally kung saan nanawagan ng PBBM resign ang mga dumalo. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Sa mga sawang-sawa na po sa init, good news ng Pag-asa. Tapos na raw ang pinakamatindi, pero paalala, magtipid pa rin daw sa tubig. Kasabay niyan, 30 pesos per kilo na bigas, abot kamay na raw ngayong certified as urgent na ang Rice Tarification Law. Pag-uusapan po natin yan. At ang matinding plot twist sa Can't Buy Me Love kagabi. Trending po yan. Acting ni Kyla Estrada bilang si Bettina, umani ng papuri sa mga fans. Balitang mainit, init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa
Kasalo si Cheryl Cose. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Naglalakad lang pero sinaksak po at napatay pa. Yan ang sinapit ng isang lalaki sa Albay na nakursunadahan lang daw ng suspect. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Puno ng dugo ang ulo at wala ng buhay nang makita ang isang ex-con sa Cebu City. Ang murder weapon nandoon din sa crime scene. Posible raw na pinukpok ang ulo bago pinagsasaksak ang lalaking ito na natagpuan mag-aalas 12 ng hating gabi noong linggo sa Sitio Agpasan, Barangay Binaliw sa Cebu. Kinilala siyang si Dante Cola, 40 anyos, residente ng katabing bayan ng Consolacion at isang ex-convict. Itinawag daw ng barangay sa mga pulis ang bangkay. Sa ngayon, may person of interest na raw at matinding galit ang tinitingnang anggulo. Pero bukod dyan, tiko muna sila sa iba pang mga detalye. Sa barangay Cagbacong, Legazpi City, Albay, isa ang patay habang dalawang sugatan matapos manaksak ng wala raw dahilan ang isang lalaki. Sa investigasyon ng Legazpi City Police Station na unang sinaksak sina Raymond Del Aire, 23 anyos, at Alex Rigatuelo. May hindi raw pagkakaunawaan ng suspect at si Alex na pawang residente ng magkaibang barangay. Pero si Raymond na natsyempo lang noon sa lugar, nadamay. Ang biktima namang si Clarence Mando, naglalakad lang pauwi nang makasalubong siya ng suspect at pag-uundayan din. Dead on arrival siya sa ospital. Hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng tatlong person of interest. May sayawan kasi doon. Ang ano namin doon, parang away na ng barangay-barangay. Hindi pa namin pwede i-disclose sa ngayon kasi nag-gather pa kami ng mga testimony ng mga witnesses na talagang makakapag-diin doon sa mga nasabing suspitsado. Inahanda na po ng mga investigator namin. Bali po, ang isasampa namin dyan, murder. Mobile Journal, Kyla Makantan, hatid ang muka ng balita. Dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaslang sa Cebu City. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Mayngon to Joey, naagnas na ang katawan ng isang bangkay na natagpo ang nakasilid sa sako sa bayan ng Badjan sa Southern Cebu kahapon ng umaga. Base sa investigasyon, ang isang 17 anyos na mangangahoy ang nakakita sa bangkay. Hindi naman ma-identify ang bangkay kung lalaki ba ito o babae dahil sa nasa advanced decomposition state na ito. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng biktima na posibleng itinapon lang sa lugar. Inaalam pa rin kung paano siya napatay at posibleng sino ang mga nasa likod nito. Nanawagan naman ang pulis sa publiko na tulungan silang ma-identify ang biktima. Sa isa pang balitang dako, Joey, isa ang patay sa pananambang sa Highway Tagunol, Barangay Basak, Pardo sa Cebu City kagabi. Ayon sa pulis, binaril ang 22 anyos na si Jemar Cañete habang namamasada sa kanyang e-bike pasado alas 8 ng gabi. May nakakita umano na binaril ang biktima ng isang suspect na nakamotor. Ayon sa mga kaanak, wala naman silang alam kung may nakaaway ba ang biktima kaya binaril ito. Kasalukuyan pang inimbestigahan ng pulis ang naturang insidente. Yan ang mga balitang dako karong adlaw. Balik sa iyo, Joey. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Magsasagawa po muli ng pagdinig ang Senado tungkol sa umano'y PIDEA leaks at kasunod po ng pagtanggi ng veteran actress na si Maricel Soriano sa pagkakadawit niya sa illegal na droga. Balikan natin ang naging eksena sa pagbabalita ni Camille Samonte. First time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito.
Yan agad ang sinabi ni Diamond Star Maricel Soriano sa kanyang pagharap sa Senado. Iniimbestigahan dito ang kumalat na dokumento mula umano sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sabi rito, gumagamit umano ng cocaine sina Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condo unit sa Makati noong 2012 ayon sa isang informant. Sagot dyan ng aktres, Hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Hindi po totoo yan. pero inamin ni Soriano na kanyang condominium unit sa Rockwell na tinukoy sa dokumento. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamay-ari ng unit Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City? Opo. Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Inungkat din ni Senador Ronald De La Rosa ang reklamong pananakit umano ni Soriano sa dalawa niyang kasambahay noong 2011. Pero sagot ng aktres, ninakawan siya ng mga ito kaya umalis sa kanya. Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Nasa pagdinig din ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales na siyang pumirma sa umano'y nag-leak na umano'y sworn statement ng confidential informant. Pero hindi masabi ni Morales kung sino ang informant niya. Hindi ko po maalala, Your Honor. Nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Itinanggi na ng PDEA na may ganitong dokumento. Wala raw turnover na ganyan si Morales. Yun pong papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Pero si Senador De La Rosa kumbinsidong authentic ang dokumento, kaya magsasagawa raw ulit ng pagdinig sa May 13. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Unity o pagkakaisa, yan pa rin daw ang paniniwala na bibit-bitin ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos para sa susunod na eleksyon sa 2025. At para po sa update, magbabalita ng live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie Baiza, ano ba itong naging pagpupulong na iyong dinaluhan? Jovi, nagsanib-puwersa ngayong umaga ang Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD para ngayon sa darating na 2025 elections. Lumagdag sila sa isang alliance signing dito sa Makati City na pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Pangulo, present sa signing sina Lakas CMD Party President House Speaker Martin Romualdez, Lakas CMD Chairman Emeritus Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at PSP National President Governor Jun Tamayo. Ayon kay House Speaker Romualdez, alyansa raw ito ng dalawang strongest o pinakamalalakas na political party sa bansa. Sabi ni Romualdez sa ngayon, mayroon na daw 100 miyembro sa Kongreso ang Lakas CMD at patuloy daw yan na lumalago o dumarami. Julie, before yung mga naging mensahe ng mga dumalo dyan, meron lang mga, syempre, nagba-viral ngayon yung pagkikita ng talagang matatawag na isa sa mga stalwart ng Lakas CMD. Walang iba kundi si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at saka ngayon nga si House Speaker Romualdez. Pwede mo pakidescribe yung kanilang pagkikita? Balita ko, umamen pa daw. Yes, nag-bless si House Speaker Romualdez kaya former President GMA na tumatayo nga Chairman Emeritus ng kanilang partido. After niyan kasi si GMA lumaka din siya, nag-greet ng ibang tao. Nakita natin si House Speaker Romualdez nakaalalay, nakasunod sa kanya at gumagabay din doon sa naging paglalakad ni si GMA. So parang naaalala natin na meron ng umusbong doon na usapin ng alitan sa pagitan nila. Pero kanina hindi natin yan nakita. Kung makikita ninyo sa video yan, si House Speaker Romualdez, nasa likod siya ni GMA hanggang sa paglalakad, hanggang sa makaupo si former President Arroyo. Okay, puntahan natin si Pangulong Bongbong Marcos, Julie. So ano naging parang main message niya dyan sa mga dumalo o yung mga matatawag na parte na nung kanilang unified na partido? Jovi, ang sabi ng Pangulo, unity o pagkakaisa pa rin daw yung bibit-biting konsepto ng kanilang partido para sa darating na 2025 elections. Sabi ni PBBM, pagkakaisa raw kasi yung tanging solusyon sa mga suliraning pinagdaraanan ng Pilipinas. Ibinida niya na dahil nagkakaisa raw yung mga opisyal ng pamahalaan ngayon,
marami ng pagbabago na nagawa at naisulong sa ilalim ng kanyang administrasyon sa ngayon. Sabi ng Pangulo, hindi raw kasi pwedeng yung executive department lamang yung sikilos. Kailangan nakagabay o katuwang nila yung iba pang departamento at yung iba pang sangay ng gobyerno, yan nga yung House at saka yung Senate. Naniniwala rin yung presidente na yung pagkakaisa ang susi para matupad yung hangarin niya sa bansa. Yan daw yung wakasan ng gutom na aminado sa ngayon na hindi pa yan nagagawa sa ilang taon na pamumuno sa bansa. Julie, nung nagkaroon ng event yung Partido Federal, natanong namin na ito sa kanila, pero baka nasagot na ito finally dyan sa pulong naman ng lakas. At yung bang sinasabi na yung inclusion naman nung dati lang ka-unity, kundi yung tinatawag na hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte, kung included ba talaga sila or nag-uusap pa para sila ay mapasali? Oo, Joby, kung maaalala natin, sinabi dati ni PFP National President Governor Jun Tamayo na posible pa rin makasanib puwersa nila yung hugpong kung magkakasundo sila sa iisang adhikain o hangarin. Kanina ang nakausap natin si House Speaker Romualdez, ang sabi niya, bukas sila sa discussion sa hugpong ng pagbabago na dating ang pinamunuan ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pero nung tinanong namin siya kung meron na bang naging talks o mga pag-uusap, ang sabi niya, wala pa rin daw. Pero ikukonsulta din daw niya yan sa PFP na ngayon nga ay kaalyansa o kasanib puwersa na nila. Sophie? Okay, panghuli na lang, Julie, yung may mga naging fresh na pahayag o mga bagong pahayag ang dating Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung nagkaroon kayo ng pagkakataon na ma-ambush interview ang Pangulo, pero meron ba mga nagkaroon ng reaction dyan? Mamaya pa namin ibabalita actually yung mga actual na sinabi, pero yung mga banat na bago ng dating Pangulo sa administrasyon. Sad to say, wala tayo naging ambush interview kasi nakalabas na ang Pangulo sa ngayon. Wala ring nagbigay ng any reaction so far. Talagang sumentro lang dito sa alyansa ng dalawang partido yung mga naging pahayag ng mga opisyal na nakausap natin. Okay, so last na talaga. Pero meron pa activity ang Pangulo ngayong maghapon, Julie? Today wala nang dadaluhan ng Pangulo na aktibidad, pero tomorrow and sa Friday nasa Mindanao ang Pangulo para sa iba't ibang aktibidad kabilang yung pamimigay ng assistance sa mga kababayan natin doon. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Posibleng natapos na raw ang pinakamainit na temperatura sa ating bansa. Pero ang paalala po ng Pag-asa ay magtipid pa rin tayo sa konsumo ng ating tubig. Magbabalita, Simon Gualvez. Tanaw na ang lupa sa paligid ng Angat Dam dahil sa patuloy na pagbaba ng water level nito. Kahapon, 185.18 meters pa ang level nito. Pero ngayong araw, halos kalahating metro agad ang nabawas. Medyo mataas yung rate ng evaporation pagdating po ng ganitong mataas yung ating mga temperatura. Then at the same time, wala po tayong walang nare-record ng mga pag-ulan halos sa buong Pilipinas po. Kung meron po mga yung mga isolated na very light na pag-ulan po talaga. Ang Angat Dam ang nagsusupply ng 97% ng tubig sa Metro Manila at irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ito yung mataas sa bahagi ng Angat Dam patungo na sa Spillway Gate. Inaabot ng nasa 190 meters pataas ang water level dito. Pero dahil sa matinding init at patuloy na pagbaba ng level ng tubig, yung dating puno pa, ngayon may mga portion o bahagi na natutuyo na. Bukod sa kakulangan ng ulan, nakakaapekto rin daw sa dam ang tumataas na konsumo ng tubig sa mga bahay. Kaya isa sa mga nakikitang solusyon para makagawa ng ulan ay cloud seeding. Pero paalala ng Pag-asa, hindi rin daw ito basta-basta pwedeng gawin dahil baka masayang lang ang gagamiting asin. Medyo mahal din po siyang activity. Kailangan kasi ma-identify yung clouds na talagang seedable siya. Yung pwede talaga siyang pagsimula ng halimbawa yung activities na pwede pong makapagpaulan. Para mas makatulong naman sa pagtitipid ng tubig, inatasan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang golf courses sa Metro Manila na magtipid. Recycled na tubig na lang daw ang gamitin at hanggat maaari ay iwasan ang paggamit ng tubig mula sa tubo ng kanilang mga water service provider. Sabi naman ng Pag-asa, mukhang tapos na ang pinakamalalang init na naranasan ng bansa. Posible raw na ang naitalang 40.3 degrees Celsius na temperatura sa Tarlac noong Abril ang pinakamainit sa taong ito.
May inaasahan na raw na pag-ulan ngayong buwan. Katunayan, posible pa nga raw na may mamuong low pressure area ngayong linggo. May mga areas na rin po na magkakaroon ng mga ulan at mababawasan na rin yung mga areas natin na magkakaroon o apektado ng tinatawag na drought. Historically po kasi may mga areas pa rin po talaga itong first half of May natin, nakakapagtala pa rin tayo ng mga record high at matataas na heat index. Yun nga lang po ay mababawasan lang itong mga lugar na magiging apektado ng danger level. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Itinuturing na welcome development ng Department of Agriculture ang pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas para amyendahan nga po yung Rice Tarification Law. Pero mungkahi po ng ahensya, huwag isagad sa murang halaga yung presyo po ng bigas ng NFA. At kaugnay nga po niyan at iba pa mga issue ay makakausap natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magandang hali, ASEC. Hi, Joey. Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang tanghali. Okay, ASEC, unahin ko lang muna yung tungkol doon sa inyong mungkahi ng ahensya na wag daw isagad yung murang halaga if ever na mapasa na nga itong yung urgent bill na gusto ng Pangulo, yung pag-aamyenda sa Rice Tarification Law. So, bakit, siyempre ang mga tao parang gusto na talaga yung naging pangako dati na ibaba talaga up to 20 pesos per kilo. No? Bakit hindi dapat isagad ng todo-todo? Joby, sa ibang lugar pwede tayong magbaba. Depende dun sa cost of production at saka yung inputs na nare-receive nila sa ating pamahalaan. Naglabas din ang resolution ng National Food Authority ng patakaran kung paano ibebenta ng NFA yung kanilang bigas. Tinakda nila yon na 20% lower than the prevailing market price. Kung ang age ng bigas ay 3 months at hindi naman lalampas ng 6 months. At kung more than 6 months naman, ay 30% lower than the prevailing market price. Halimbawa, kung 50 pesos ang prevailing market price, less than 20%, so mababawasan ng 10 piso, malaking kabawasan yon, so magiging 40 pesos na lamang. Sa ganitong level ay hindi rin, tama rin yung gastusin ng NFA at hindi siya mag-i-incur ng losses sa pagbebenta niya. So it's a win-win solution para sa NFA at para rin sa ating mamimili, Joey. Yeah, pero subject din yan sa pag-aaral pa rin. Subject sa pag-aaral. Pero since pag-aaral na yung pinag-uusapan natin, yung kung halimbawa kung hindi man 20 is 30 pesos per kilo, parang mas amenable ba ang ahensya dyan? Yung 30 pesos, Joby, depende sa mga lugar nga. Kagaya ng nabanggit ko, may mga lugar na kayang pababain pa, depende doon sa mga subsidies na binibigay natin at doon sa mga lugar na maganda yung ating productivity level o yung production at yung binibigay na tulong ng NIA, ng NFA at ng ating mga regional field officers sa Department of Agriculture. Okay, so yan looking forward yan. Sabihin yung sa future na usapin pa yan, just in case na mapasa na nga agad itong Rice Tarification Law o yung amendment doon. Pero punta natin yung ngayon, ASEC, dahil naglalaro daw po sa 48 hanggang 54 pesos per kilo yung bigas sa merkado as of today. Pero bukod sa epekto ng El Nino, pwede bang masabi natin sa ating publiko o viewers kung ano pa ba yung ibang pwede nakaka-apekto kung bakit tumataas yung presyo ng bigas? Ang isang pangunahing dahilan pa rin dito yung mataas na presyuhan sa international market ng ating mga imported na bigas. Matandaan natin bago nagkaroon ng problema sa Ukraine at Indian ban, nasa $400 per metric ton yan at lumampas pa ng almost 700. Ngayon nasa $550 to $570 per metric ton, depende kung ilang percent ang broken. Bukod dito ay medyo mataas din yung ating farm gate sa ating mga lokal na produkto. Ito, ASEC, na-monitor ko yung tanong ng ilan sa mga netizen na tungkol sa bigas. If ever daw napapagbenta muli yung NFA ng bigas, ay ano daw yung ine-expect ng ating mga kababayan na price range ito o kung gaano kaya ito kamura? Joby, again, depende yan sa mga lugar na pagbebentahan ng NFA. Pero yung gusto ko rin din i-clarify na yung iminumungkahi na amyenda doon sa Rice Tarification Law
ay makakapag-intervene lang yung NFA kung merong mga extraordinary activities kagaya ng kakulangan ng supply at sobrang taas ng presyo na irerekomenda ng local at national price coordinating council sa Department of Agriculture na aprubahan ng ating kalihim. So yun yung mga conditions at again, depende rin sa magiging final na version ng substitute bill at may papasa ng ating Kongreso kung ano yung magiging interventions pa ng NFA. Tungkol sa presyo ay hindi pa namin yan masabi sa ngayon at magkakaroon nga ng pagbabago, depende sa lugar. So we'll just hingi lang kami ng mga update tungkol sa mga issue po ng bigas mula kay ASEC sa mga susunod na mga panahon kapag meron talagang movement. Pero may isang pahabol na tanong lang kami dahil meron kaming ginagawang story ASEC ASEC Arnel tungkol doon sa zoonotic diseases, yung mga sakit sa hayop na sabi nakakahawa nga daw po sa tao o pwede makaapekto sa taong bayan. So pwede bang malaman kung meron kayong tinututukan presently na ganyan pong klase ng karamdaman? Yes, and I transfer, Joby, yung leadership ng Philippine Interagency Committee on Zoonotic Diseases from Department of Health to Department of Agriculture. May tatlong sakit na binabantayan tayo. Ito yung rabies, anthrax, at saka itong, nalimutan ko yung isa, itong avian influenza o yung bird flu. Itong mga sakit na to ay pwedeng matransfer from animal into human. So, pinagtutulungan ito ng tatlong ahensya ng DA, ng DOH at ng DNR para hindi kumalat at hindi lumala yung mga ganitong klase ng zoonotic diseases at hindi ma-transfer sa tao. Okay, ASEC, mag-zero in lang ako doon sa sa rabies or sa rabies dahil alam namin yung mga naging panawagan diyan ng Department of Health. Alam ko na meron na kayong cooperation diyan. Pero ano ba ang pwede niyo maging role doon o ano yung push niyo para doon sa awareness diyan sa rabies? Sa rabies, ang number one advocacy natin diyan ay mapabakunahan yung ating mga alagang aso dahil yan ang pinakamagandang preventive measures para mabawasan at mawala yung pagkalat ng rabies dito sa ating bansa. So napaka-importante na itong ating mga kababayan na may alagang aso ay pabakunahan para po hindi na kumalat ang sakit na rabies. Okay, so maraming salamat ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Thank you, sir. Nakipagkasundo na po ang DENR sa ilang kumpanya kabilang ang Metro Pacific Investments Corporation para protektahan po yung Verde Island Passage. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Pirmado na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng pamahalaan at mga pribadong sektor para sa pangangalaga at pangangasiwa sa tinaguriang Amazon of the Oceans na Verde Island Passage o VIP. Sakop ng VIP ang bahagi ng Batangas, Marinduque, Romblon at Oriental at Occidental Mindoro. Alinsunod sa MOU, makakatuwang ng DENR at DOE sa pangangalaga dito ang Metro Pacific Investments Corporation, Aboitiz Equity Ventures at San Miguel Corporation. Our objective remains centered on measuring, preserving, and enhancing what natural systems can offer to achieve inclusive and resilient development. Ayon kay MPIC President and CEO Manny V. Pangilinan, kabilang sa mga posibleng gawin ng pagbumonitor sa lugar para matiyak na napapangalagaan ang corals at marine life. To monitor storms that affect corals, the traffic that traverse parts of the Verde Island, particularly the ferries between Mindoro and mainland Luzon, and any what they call in the report anthropogenic interventions, so human-induced interventions like fishing, when they do any dynamite fishing or any other kind of fishing in the soil environment. Binigyan diin pa ni Pangilinan na kasabay ng paghahangad na makapagbigay ng clean, reliable at affordable energy sa publiko, kailangan din daw pagtuunan ng pansin ng kalikasan at komunidad na pinagseserbisyuhan. At the end of the day, beyond traditional role of business to deliver goods or services for a profit, I think we're all mindful that the ultimate test of our efficiency and effectivity as an institution is the improvement of the welfare of our people. Sa susunod na 30 araw, itatatag ang technical working group na mangunguna rito. Batay sa DENR,
5 taon ang effectivity ng nilagdaang kasunduan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, panukala para ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, inihain na po sa Kamara. Pag-uusapan natin yan. Barko na made in China, pinalubog sa balikatan exercises ngayong araw. At pelikulang Gomburza, may halos 100 nominasyon sa FAMAS Awards. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Inihain na po sa Kamara ang panukalang batas na layong ipospone ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa December 2025. Ang iminumungkahi po ilipat yung eleksyon sa October 2026. At kaugnay po ng issue na yan, makausap natin si Congressman El Rey Villafuerte ng Camarines Sur, 3rd District na siya pong naghain ng House Bill 10344. Magandang tanghali po, Congressman. Magandang tanghali po sa inyo, Joby, at sa lahat po nakikinig sa inyong programa po. Kung pwede ba natin paliwanag kung bakit, although obvious naman I think yung time frame talaga yung push nyo, pero kung bakit nga natin gustong i-push back yung to October 2026 yung barangay at SK elections? Anyway, una salamat sa oras. No? Ang title ng bill ko, An Act in Compliance with the 3-Year Term of the Barangay Officials, no? Technically, hindi natin pinopostpone yan dahil nakalagay naman po sa sa Constitution at sa Local Government Code na lahat po ng elihitong mga barangay official ay dapat magsilbi po sila ng 3 years. Ang nangyari po kasi, nung in-extend po ng Congress yung barangay election from December 22 to October 23, sabi ng Supreme Court, mali po yun at na-deny po yung tao ng right of suffrage. Tama naman po yung sinabi ng Constitution, no? Pero ako kasi, ang pagkaintindi ko, sabi ng Supreme Court, it does not preclude Congress from amending the law. So ako, basado dun sa sinabi ng Supreme Court, gusto ko lang itama po kasi alam mo, yung right of suffrage, yung karapatan ng taong pumili ay hindi po nagtatapos yan sa pagboto. Yung mga taong nagboto, gusto nila, ang binoto nila mag-serve ng 3 years, mag-perform, at yung binoto naman nila, sabi ng Constitution, dapat mag-serve ng 3 years. So ako, yung basihan ko lang naman po dito, ay itama lang po natin yung na dapat bigyan po ng 3-year term ang lahat ng barangay official as guaranteed by the Constitution sa Local Government Code. Kung ba kahit na meron Congressman, may naging desisyon ng Korte Suprema na parang ito yung dapat na schedule, ang dapat pa rin nating bigyan ng pansin ay yung kumakapag-serve talaga ng sapat yung mga nahalal. Ganun po ba? Oo. Respetado naman po natin ng Supreme Court. Ulitin ko, sinabi naman nila, ang Congress pa naman ay may karapatan baguhin at tamain. No? Ang sinasabi lang nila, mali lang yung pag-postpone dahil na-deny raw yung tao ng pagpili. Dapat kasi ang pilian, dapat every 3 years. So kung ini-extend ng tao ang eleksyon, nadi-deny yung pagpili. No? So, in-address po natin na dapat pumili ang tao ng tama, basado sa Constitution at Supreme Court decision, pero dapat kung sino po yung pinili, dapat mag-serve naman po ng 3 years. Kasi
di ba nakamalino naman po sa Constitution, Joby, na dapat ang mga elihido, lalo ng barangay official, mag-serve ng 3 years. Okay. So before we go to another piece of legislation na pinupush nyo, gusto ko lang malaman kung napulsohan na ninyo na merong magiging suporta yung inyong mga kasamahan dyan sa Kamara dito po sa inyong push ng postponement na yan. Opo, kasi una-una sa akin pag-iikot sa aking distrito, yan palagi yung tinatanong nila na bakit ganyan. So ako naman, sabi ko, respetuhin natin yung Supreme Court decision. Pero nung binasa ko naman po yung Supreme Court decision, sinabi naman may power naman ng Congress na tamain po yan. So, siyempre, pag ang mga barangay officials ang magsalita, nakikinig po ang mayor, congressman, lalo na po ang mga ibang official, lalo na po kami, dahil kami representative of the people, ako naniniwala na maganda po ang magiging suporta nito. Kung El Rey, lipat na po tayo. Mga 5 days ago, na-monitor ko na meron kayong naging push dun sa pagpapa-approve ng ROTC bill. Lagi natin pag-uusapan yung mga sinasabi ng mga senador tungkol dito. Pero sa Kamara, kamusta na ba yung usad niyan? Ito ba'y on schedule at mukha bang mapapasa bago mag-adjourn? Opo. Based sa schedule po, mapapasa po yan bago mag-adjourn. No? Matagal na po napag-usapan yan, last Congress pa Actually, ang alam ko, na-approve na po yan last Congress na binbin lang sa Senado yan. So on schedule po, mapapasa po yan. Kailangan po natin yan, ibang bansa ay meron yan. Kung ano yung kamalian dati po sa ROTC system, tinatama na po ng batas. Kailangan po talaga yan na natuturuan ng ating mga kabataan sa magandang edad ng disiplina at least meron tayong preparadong mga civilian forces just in case we need it. Kung Eric, siyempre, I'm sure kumausap na kayo ng mga tao para talaga malaman na kung ano yung kanilang mga damdamin tungkol dyan sa ROTC o sa pagbabalik niyan. Ano ba yung mga key mga grievance sila nung dinidinig nyo yan? Walang unang grievance kasi dyan. Ako nag-ROTC rin ako, di ba yung Same. May mga issue on issue on abuse, yung na sobra naman ng ang maltrato sa mga sa mga estudyante. Then secondly, meron na naman dati yung mga lagayan, may mga pribileyo, may nabibigyan ng pribileyo na hindi nag-a-attend tapos nakakapasa. Yung mga ganung bagay pa na i-address po natin yan. Then yung tamang programa para madisiplina at matraining ang tao for security, safety, for disaster. So, dapat tamain na po yan. So, yung mga ganyang bagay po. Okay. So, isa na lang. Zero in ako doon, Congressman El Rey. Doon sa abuse na pwede mangyari habang nagagawa ngayong training na yan, so ma-address ba siya nung panukala at kung meron man ay papaano? Well, una-una, siyempre, alam naman natin, mga ibang kahit sa ROTC nun, may hazing di ba? So, may batas naman na po yan So, dapat ma-resolve na yan. Yung mas mahigpit na pag-monitor ng training, ng officers, ng students, malino naman po yan at lalong pinaganda. Yung iba dyan, mga provision, pinapattern sa ibang bansa. So, I think na yan, kung ano man ang ipapasa sa Kongreso, siyempre, di-deliberate pa yan sa Senate, papakinggan natin sila para lalong mapapaganda po yung panukala. Okay, with that, maraming salamat, Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte. Thank you, Kong. Napalubog na po sa dagat ang barkong Made in China bilang bahagi po ng balikatan exercises ng mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Magbabalita tungkol dyan si Mon Gualvez. Ito ang tugboat na BRP Lake Caliraya ng Philippine Navy. Decommissioned o hindi na ito ginagamit sa serbisyo simula pa noong 2020. Pero kahapon, dinala ito sa laot para sa maritime strike exercise sa ating territorial waters sa West Philippine Sea na hindi kalayuan sa baybayin ng Candon City, Ilocos Sur. Kaninang umaga, pinagastang kalaban ng BRP Lake Caliraya. Malayo pa lang, tinarget sa kapinugpog na ito ng missile strike ng BRP Jose Rizal ng Philippine Navy na mayroong anti-ship missile. Nagkataong ang barkong ito, made in China.
una na nga sila nagbabala na ituturing nilang pambubuyo kapag pinalubog ang barko. Ito naman ang sagot ng Armed Forces of the Philippines. We will be firing at the vessel but not necessarily sink it. So just simulations po of actual events that gonna come in. Ibig sabihin, hahasain lang ang kasanayan ng mga sundalo na sabay-sabay umatake sa kalaban gamit ng iba't ibang asset at armas mula Amerika, Australia at Pilipinas. It's not the question kung lumubog. The question should be asked if there was really integration from all these different components during the conduct of exercise. The other platforms will not be able to fire their particular part if at the very first strike, lumubog na kagad. Sa May 10 na magtatapos ang balikatan exercise. Pero ang China, pinalulutang pa rin ang issue tungkol sa pinasok daw na kasunduan sa kanila ng AFP Western Command. Nakapaloob daw sa kasunduan ng bagong modelo kung paano aayusin ang tensyon sa Ayungin Shoal. Mariin naman itong pinabulaanan ng AFP. Pati ang Philippine Navy, kinastigo rin ang pahayag na yan ng China. I call this zombie stories. Long dead, but yet revived from the grave. The best approach for this is to put these stories rightfully where they belong, in the grave, never to be heard again. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, Claudine Barreto, may paglilinaw sa napabalita pong pagre-rehab umano sa Thailand. Yung rehabilitation na pinuntahan ko wasn't for drugs but was for PTSD, post-traumatic stress disorder. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Matapos idawit ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa panibagong ikinakasa umanong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, namataan muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally na nananawagan ng PBBM Resign. Para po bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kyla Makantan. Dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer peace rally sa Dumaguete nito Miyerkules. Nainis nga lang siya dahil kinansela ang permit nila sa Freedom Park, kaya sa Quezon Park sila nagrally. Ayaw ko ba kung bakit, anong klaseng utak? Nagbigay ka na nga ng permit, binawi mo pa kasi tumawag ang Malacanang. Bukod sa mahal na bigas ngayon, naungkat din niyang muli ang isinusulong na charter change ng ilang mambabatas. Kaya hirit niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Huwag mong pakialaman yung konstitusyon kasi that is good for 10 to 15 years. Unchanging yan. Kaya lang kinakalkal mo, and every time yung tatay, pati ngayon itong anak, si Ferdinand Jr., gustong baguhin. Dagdag niya pa. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Eh di sana kung ganon, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo? Na, isang daan lang tayo, Bongbong. Hayaan mo na lang, ayusin mo na lang ang bayan. Wala naman siyang direktang sagot sa isinawalat ni dating Senador Antonio Trillanes na may nagpaplanong patalsikin si PBBM. Bagamat Bongbong Marcos resign ang naging panawagan ng mga dumalo sa pagtitipon. Sa impormasyong nakuha ni Trillanes, ang nasa likod daw ng umano'y destabilization plot ay si Duterte. Sinusubukan na raw mag-recruit ng mga aktibong senior members ng PNP para sa nilulutong destabilisasyon. Pero wala pang umuoo. It's also a straightforward power grab.
Ngayon lang, ang nadagdag lang na dimension is kung magpa-power grab sila after June 30, pwedeng mag-re-election si Sara Duterte, assuming it was done through an impeachment or yung withdrawal of support, kagaya ng ginawa ng EDSA 2. But if it's a straightforward people power or coup, ako naniniwala ang pauupuin nila si Duterte mismo. Sabi ni Trillanes, inaagapan din ng arrest warrant kay dating Pangulong Duterte na ilalabas na raw sa Hunyo o Hulyo ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng madugong Jaguar at ng sinasabing Davao Death Squad. Uunahin daw si Digong pagkatapos ay ipaa-aresto na rin sina Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo at Vice President Sara Duterte. Wala pang kumpirmasyon ang ICC. No comment pa sina VP Sara at Go, pero si De La Rosa bumuelta at hinamon pa ang dating senador. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak-ngak dyan ang ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Ang dating Chief Legal Counsel naman ni Duterte na si Salvador Panelo, tinawag na kasinungalingan at kalokohan ang mga pahayag ni Trillanes. Gusto lang daw ng dating senador ng publicity dahil hindi na siya relevant sa politika. Ang PNP naman, itinanggi ang destabilisasyon kay PBBM. That's really not true. Wala pong ganyan. There is no issue for us na magkaroon po ng destabilization. Wala pong ganon. Wala silang issue na parang lumaban sa gobyerno. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid, may paglilinaw si Claudine Barreto sa napabalitang nagparehab siya noon sa Thailand. Ito yung kanyang sagot tungkol dyan. Narito pong report. Fresh at in her prime ang ganda ni Claudine Barreto nang humarap sa press para sa upcoming movie cameo kung saan ang 16-year-old son niya na si Santino ay isa sa mga direktor. Na-discover daw ni Santino ang off-camera passion nang sumama sa shooting ni Claudine para sa pelikulang When Magic Hurts sa Atok Benguet. Nagbabantay siya talaga dun sa monitors. Syempre alam naman ng lahat na apo siya ni Pablo Santiago. So I think yun talaga nakuha niya. Nakuha niya yung sa Tito Roel niya, Tito Randy niya na nagde-direct. Yun nga lang, kabaliktaran daw ng kanyang blooming aura ang ganap sa kanyang life lately. Bukod sa nadisgrasya pala ang kanyang mommy Inday sa escalator sa isang mall, nilooban pa ang bahay nila sa Subic. Nakakapagawa lang para sa kanila ng kanyang ate Gretchen. Grabe. Lahat ng regalo ng ate ko, kasi when I ran for counselor doon, yung ate ko, ang gift niya sa mom ko, pinaayos niya ulit yung bahay ng dad ko doon at mommy ko sa Subic. And talagang niransak yung buong place. And we had to rush my mom to the hospital in Subic. So ngayon, inuuna ko muna alagaan yung mom ko. Hot topic naman na naging guesting ni Claudine sa vlog ni OG Diaz. Dito inamin ni Clau na nagparehab siya sa Thailand doon, pero nilinaw niya ang dahilan. Yung rehabilitation na pinuntahan ko wasn't for drugs, but was for PTSD, post-traumatic stress disorder. Hanggang ngayon, on and off pa raw ang antidepressant si Claudine na malaking tulong naman daw sa kanya. Sana lang daw maalis na ang stigma. Pag kasi sinabing rehab drugs hindi ganun. I'm okay. Of course, yung PTSD, that's a trauma na nandyan talaga for life na kailangan talagang i-address. And I'm just glad that I have good doctors, I have a good therapist. Parami ang revelations ngayong 3 gabi na lang, ang Can't Buy Me Love. Oh, grabe. Ano pa kayong mga aabangan natin? Narito pong report. I just wanted to apologize. I should have treated you better. I'm really sorry for everything. Peace na sina Bettina at Caroline. Pero ano ito?
Hinostage ni Bettina si Ling? Ito na nga ang big revelation. Dahil si Bettina pala ang mastermind sa mga pagpatay sa serye. Ang dahilan, kulang sa pagmamahal sa pamilya. Pero aktingan lang ito At in fairness kay Kyla, puring-puri siya ng fans. Nung ako na ginawa niya? Pinalayo niyo ako. Pinadala niyo ako sa Amerika. Intindi niyo pa yung skandalo kasi sa akin. Mas kaabang-abang pa talaga mga ganap sa last 3 nights ng Can't Buy Me Love sa TV5. Matapos ang Can't Buy Me Love, isa na namang storya ng may tema na mystery thriller ang handog sa mga kapatid. This time, mula ito sa Dreamscape, ang High Street na siyang second season ng inaabangan at tinatangkilik na Senior High. Present sina Juan Carlos at Andrea Brillantes. Dito sa season 2, makikita natin na mas may consideration na siya sa time and feelings ng ibang tao. Hindi na niya lagi masyadong pinupush yung mga paniniwala niya or issues niya sa iba. At dito naman, sa pinagkaiba nila ni Sky, maliban sa maturity, I think makikita natin na medyo mas nag-loosen up lang siya. Kasama na rin sa Cassie Good Morning Kapatid host Dimples Romana na mysterious ang magiging karakter bilang si Tori. May Gen Z ako na anak. So when I think of High Street, I think of Cal, and she's not here. What would she appreciate? What kind of work ang magagawa ko na magiging proud yung anak kong ginawa ko tong trabahong to? Nakasentro ang storya sa hacking, scamming, at stalking na relevant na mga issue sa panahon ngayon. Mula ito sa direksyon ni Onat Diaz at Lino Cayetano. Ang High Street mapapanood na 9:30 p.m. sa Todo Max Primetime sa Lunes. Out of 18 categories, 11 po ang nominations ng historical film na gumburza sa FAMAS Awards. Kasama na po dyan ang Best Picture, pati Best Director para kay Pepe Diokno at syempre Best Actor para kay Cedric Juan. Nominado rin po si Enchong D bilang Best Supporting Actor. May 26, 7 p.m. po ang awarding sa Manila Hotel. Ang pelikulang Gumburza ay production po ng CMB Film Services, Jesuit Communications Foundations at MediaQuest Ventures. Congratulations mga kapatid. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Jovi. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po si Jovi Francisco. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.